milyon o isa sa bawat 3 Pilipino ang lulong sa sugal. Karamihan sa kanila mula sa mahihirap na pamilya. Isang kahit, isang taya. Siyam na taon na ang nakalilipas nang makilala ko si Nanay Liza Padilla ng Bagong Silang, Caloocan. Sa isang barangay kung saan halos 24/7 ang bingo at si Nanay Liza ang laging bangkero. Kayo po ba ay sugarol? Sugarol po ako, namin ko po. Pero hindi po ako namumulistya ng ibang tao. Sa tingin niyo mali po ba yung pagsusugal or Mali, talagang mali. bakit niyo po ginagawa? Gawa ng yun ng ano ko, yun yung madaling pagkakuhaan ko ng pera. Walang trabaho si Nanay Liza noon at umaasa lang siya sa padala ng asawa mula sa probinsya. Pero hindi raw ito sapat para sa araw-araw na gastusin. Kaya isinusugal niya ang pera sa tsansang manalo at lumaki ito. Magkano na lang naiwan, ate? 5 pesos na lang? Dikit natin niya, bigyan mo sa kanya. Piso-piso lang kami. Ay, magkano na lahat-lahat na talo niyo? 50 kaninang umaga. 20 ngayon. 70. Ang problema, pati budget sa pag-aaral ng mga bata, naitaya na rin niya. Kung nagpapadala si Papa, pampasok ko, bibili niya ng bag, tapos notebook, isusagal na. Sayang ang pinapadala ni Papa, pinaghihirapan niya. Ikaw, okay lang ba sa'yo nagsusugal si Mama? Okay. Ha? Okay. Bakit okay lang sa'yo? Kasi, nagpapalago sa para meron kami malaman. Oh, bingo! Bingo! Kaya ang 7 taong gulang na si Charlie, napipilitang kumayod habang nasa bingguhan ang ina. Charlie! Saan ka punta? Paikot-ikot. Mag? Paikot-ikot. Iikot ka? Oh, Anong gagawin mo? Nangangalakal po. Ang mga ngalakal. Anong hinahanap mo? Plastic. Okay. Imbis na mag-aral, lansangan ang kanilang naging unang eskwelahan. Nagsusugal din si Charis? Hindi, ginagaya niya po kami. Anong klaseng sugal ang alam mo? Ikot po, pwede tao ibon. Ano yung tao ibon? Ganyan po, hulaan nila. Kahit ano Parari, tao. Ibon, tas tao, dalawa lang itatayan. So ikaw marunong ka rin magsugal? Katuwiran ni Nanay Liza, namana lang daw niya ang pagsusugal. Mahirap daw itong pigilan kung lulong din sa sugal ang komunidad na iyong ginagalawan. Ilang taon kayo nung nagsimula po kayo? 13, marunong na. Sino po ang nagsusugal nung time na yun? Nanay mo ba? Nanay, tatay ko, tapos mga kapitbahay namin doon sa kabilang Caloocan. Hindi naman po namin pinag-aralan, talagang siguro likas lang na marunong na gano'n. Nasa dugo kasi yung tatay ko parang sugarol din. Nahanap ko ang mga anak ko eh. Nag-ikot si Nanay Liza sa mga eskinita. Ano ito si Clarice? Ha? Tutulog. Charlie, si Clarice? Ha? Charlie? Wala na. Si Clarice? Wala na. Uy, nasa anak ko dito. Tutulog na. Ano mga anak ko kakain na? At nang di magbunga ang kanyang paghahanap, kumatok sa kapitbahay at nag-ayang magbingo na lang muli. Linda! Tibel! Ka na! Oy, labanan niyo raw to. Labanan niyo na ako! Gutom na to nga magsugal. Ayan na si Charlie. Siyempre, anak mo, may dalang kalaki. Ayun na lang anak. Clarissa, nasaan na? Madaling husgahan ng mga taong lulong sa sugal. Pero ika nga ni Nanay Liza, sa mga taong laging talo sa mundo,
isusugal mo ang kahit na ano, makatikim lang ng kaunting panalo. Ang kapan mo, wala pa dito, nasa na. Pero umaasa ako sa mga anak ko, sana huwag na nangyayari sa buhay ko. Hindi natin sa sa taas, tama na ako. Tama na ako, sugal, tama na ako maghirap. Sana pag nawala na ako, huwag naman pahirapan yung mga anak ko. Sana sila na yung guminawa. Lahat ng hirap, dalhin ko na. Ang hirap, sobrang hirap na dinanas ko eh. Makalipas ang 9 na taon, lalo pang lumaganap ang sugal sa Pilipinas. Kung dati 8 milyon lamang ang Pilipinong lulong sa sugal, ngayon 32 milyon na ito. Kung dati ang sugal ay nasa lansangan lang, ngayon pinasok na nito pati ang ating mga tahanan. Kumusta na kaya si Nanay Lisa at ang kanyang pamilya? Nabihag na rin ba sila ng online gambling? Tama, natatandaan ko nilalakad to ni Nanay Lisa noon, tapos may hawak siyang yung pang ano ng bingo, yung, anong tawag dun? Yung parang, tama, ito nga yun. Ito yun, kasi daanan ng ano, sasakyan yun eh. Dito sila. Dito sila noon. Dito sila sa kantong to nagbibingo noon, tapos may dumadaan ng mga tricycle. Hoy, may dadaang tricycle. Naku, masasagasaan niya. Okay, babalik ka lang dyan. Hello po. Hinahanap po namin yung bahay dati ni Ate Lisa, yung nagsusugal. Dito ba dati yon? Namatay na? Patay na? Oo, si Lisa? Pakitanong na lang po sa dulo. Okay po. Ito kaya yun? Kilala niyo po si Ate Lisa? Wala na po si Ate Lisa, patay na po. Ah, pero kilala niyo po? Opo. Padilla? Opo, patay na po. Kasama ka ba sa mga nagbibingo? Opo, di ba ang galing ko noon? Oo, Experience na ako ngayon, oh. 2024 daw nang pumanaw si Nanay Lisa. Inatake sa puso. Pero bago siya namatay, pinagbago raw sa kanyang buhay. Pero pagkatapos po namin siyang ma-interview, ano pong nangyari sa kanya? Baka siguro 6 months bago siya nagtino ang buhay So niya. tumigil siya sa pagsusugal? Oo, tumigil sa pagsusugal yan. Nagbago? Oo, Pero mabuti naman, bago siya namatay, nagbago. Nagbago. Eh, ang mga anak nasaan? Si Charlie? Ay, nag-vendors kanina eh. Nagtitinda ng mani. Vendor na. Pero hirap rin sa buhay. Hirap rin sa buhay. Dito ba? Tao po! Sa isang maliit na barong-barong ko natagpuan si Charlie. Hi, Charlie! Halika dito tayo sa labas. Hiramin ko lang po muna si Charlie, ha? Ilang taon ka na, Charl? 18 po. Ha? 18. May asawa ka na? Meron pa po. Ano ba itong mga to? Crackers. Nilalako mo ito. Sa Tondo po. Magkano kinikita mo dito? Kumikita rin po ako ng 700, minsan 500. Sa isang- araw po. Oh, okay na! Okay na! Ayon kay Charlie, simula nang maipalabas ang episode nila sa Eyewitness, naghigpit sa sugal ang kanilang barangay. Natakot po kasi siya yung mahuli yung ganyan. Mahuli. Kasi po, nung time na yun po, sobrang higpit talaga. Yung nga lang, dadaanan ka lang pero hulihin ka na kagad. Ganun po. Kahit bingo, wala pang pinapatawad. Hulihin ka po talaga kasi kalsada yan eh. Mula noon, unti-unti raw tumigil sa pagsusugal si Nanay Lisa. Binenta po yung bahay na maliit. Oo. Nangupahan po kami. Oo. Nag-ano kami ni Mama, tindahan, negosyo, maliit na tindahan lang talaga. Nag-ano po kami, nagambagan po kami ni Mama. Una yung candy lang, chocolate. Oo.
Nung sa mga bata-bata pa bibili. Nung ano po, yung mga ganda-ganda na. Nagsabit-sabit po ako ng marami paninda. Dalawa kami ni mama, nagtulungan po kami. So nag-ambagan kayo ni mama mo ng mga maliliit ninyong Kita. kita. Siya sa tindahan, ako sa pagbibendor. Nag-ambagan po kami ng mga... Nakakatuwa Ano naman. pa lang po nun, mga 12 years old. Pero dahil maagang namulat sa pagtatrabaho, ipinagpaliban ni Charlie ang pangarap na makapagtapos. Grade 6 lang ang kanyang inabot. Nag-vendor ka, tsaka construction. Yung kapatid mo, Ayan po yung ano po, si Clarice. inano po siya sa Cavite. Pinunta po siya doon para po hindi po mabarkada. Para hindi siya mabarkada, doon po nag-aaral po siya. Sabi ko nga po sa kanya, siya na yung tumupad ng mga pangarap namin. Kasi siya na lang yung inaasahan namin. Oo. Makapagtapos, ganun lang po. Oras. Mama ko dyan. Lah, kaya nang bulugan mo. Hindi binigay ko kay niya. Ang kas, bilis. Ito ba? Tao po! Tao po! Diyan si Clarice. Hello po. Ah, Ikaw si Clarice? opo. Wow! Ganda-ganda mo naman! Hello po. Ang cute-cute mo! Teka nga, titingnan ko. Okay, nakikita ako pa rin. Kamukha mo pa rin nung bata ka. 5 years old lang ata ikaw nun, no? Opo. Nakikitira sa isang kamag-anak sa Cavite si Clarice. Ikinwento niya sa akin na pagkatapos daw umere ng docu tungkol sa kanila, maraming nang bash sa internet. Napanood niyo ba? Opo. O tapos, anong sabi ni Mama? May konting hiya po. Nahiya siya. Kasi po. Oo, Pero tapos, nandun pa rin po yung nalungkot din po siya, siyempre. Hindi Oo. naman po dapat kailangan mantumpas sa palat. oo. Tapos naisipan niya rin po na magbago na. Sobrang saya po namin ni Kuya. Nagbago na po siyempre, nakakapag-aral na din po kami na maayos noon. Pero noong nakaraang taon, nangyari ang hindi inaasahan. May sakit ba siya? Wala po. Bigla na lang tumigil yung puso? Opo. So, hindi mo siya nakausap bago? May binilin ba siya sa'yo? Opo. Nagbilin pa siya. Opo, Anong sabi niya? Anong sabi niya? Mag-aaral lang po kami ng maigi. Huwag po nang mapabayaan yung sarili namin. Second year high school na ngayon si Clarice. Dahil maagang nag-asawa ang kanyang kuya Charlie, siya na lang ang inaasahang makatutupad sa hiling ni Nanay Lisa. So, punto pa rin yung pangarap nila sa akin. Na natulungan ko po yung mga kuya ko, yung mga kapatid ko po. Ano po yung mga pamangkin ko. Ayun po yung gusto nila. Nagkaroon po ako ng magandang buhay. Alam mo, ang maganda, at least, yung mama mo, nagbago. Bago siya pumanaw, di ba? Sobrang saya po namin. Saya po namin magkakapatid. Hindi lang pamilya ni na Charlie at Clarice ang nagkaroon ng malaking pagbabago. Maging ang mga eskinita sa bagong silang na dating may bingo sa kada kanto, ngayon halos wala nang nagsusugal. May nagsusugal pa dito? Wala na po, ihuhuli na po namin. Bawal na pala. Bawal na magbingo sa kalye. Opo. Pero sa online pwede. Malinis man sa sugal ang mga lansangan, lumipat lang pala ito sa loob ng tahanan. Sa isang iskinita sa parehong barangay, nakilala ko si Danilo, di niya tunay na pangalan. Isang delivery rider. Paano niyo po na-discover yung online gambling? Sa ano po, sa may Facebook, mga ganun. Lumalabas kasi dun sa mga ads. Sinusubukan kong i-install ko kasi parang okay naman kasi may iba nananalo. Parang naiinganyo ka po ng
1,500 pesos ang karaniwang kita ni Danilo kada araw. Pero mula nang matuklasan niya ang sugal, Yung buong kita ko sa buong araw, doon na pupunta sa laro. Yung buong 1.5? Opo ma'am, minsan ganun. Tapos uwi ako dito. Siyempre hindi ako uwi ng walang kita. Magagalit asawa ko. Nangihiram ako ng pera. So, umabot na po ng magkano ang utang ninyo? Sa ngayon po ma'am, may mga siguro mga nasa 12 na lang siguro. Mga ganun. Pero inuunti-unti ko yun. Bakit magkano talaga yung utang ninyo dati? Ano kasi siya ma'am, may naipon. Yung Naipon yung utang ninyo? bis na babayaran mo, hindi mo na babayaran kasi lalaro mo, ulit balay mo. Yung malay ba? Malay mo mananalo, parang gano'n. ang problema kung dati pampalipas oras lang ang sugal, ngayon pati oras ng trabaho dito na niya iginugugol. Habang bumabiyahe po kayo? Bumabiyahe po siya, ano lang siya. Habang nagmumotor kayo? Opo. Naglalaro kayo? Nakalagay lang po sa may lagayan ko ng cellphone. Naka-auto spin lang ako doon. Nayaan ko lang siya. Kahit na nagmumotor kayo, delikado po yun, kuya. Opo, may time ko na gano'n na muntik-muntik ka ng mga bangga. Minsan ma'am, napapanaginipan. Tutulog nga ako, nanaginip ako, naglalaro ako, nananalo ako. Tapos pagising ko, hinanap ko yung cellphone ko, wala naman pala. Napapanaginipan nyo na po? Opo. Naginip ko sa sobrang tagal ng laro mo. Maabot ka ng mga kahit sabihin mo mga 5 hours na naglalaro ka dyan. Ayon sa mga pag-aaral, karaniwang dahilan ng pagsusugal ang kagustuhang kumita ng pera at manalo. Pero ang di nila alam, mas madalas kang talo rito. Hindi nyo po naisip na tumigil na? Nasa ano ko ma'am, nasa isip ko na tumigil. Pero iwan ko ba, bakit parang ano talaga hindi mo siya tawag dito, parang hindi mo siya maiwasan. Hindi pa pwedeng i-uninstall mo na lang yung mga app? Yun nga ma'am, nangyari din na ina-uninstall ko na lahat kasi Gusto niyo na magbagong buhay? bad trip na ako sa sarili ko kasi wala nang nangyari. Oo. Doon lang din ang punta ng kita mo. So, in-uninstall mo? Uninstall ko siya lahat. Oo. Pero pag ako naman mag-isa, mabalik naman sa utak ko, kasi may mga ano sila may mga rebates. Kahit na wala kang puhunan, minsan, nakakapaglaro ka doon. Kasi meron silang binibigay doon na mga libre. Mahirap din daw i-uninstall ang lahat dahil lumalabas ang online gambling sa mga apps na ginagamit din niya sa trabaho. Yung ang problema mo nga doon pag in-uninstall mo yung payment na yon, Payment app? payment apps na yon, doon lang din pumapasok kasi yung mga income namin. Bawa galing sa kay ganito, sa rider, papasok doon. Lilipat ko yun sa payment So, hindi mo apps. ma-uninstall? Hindi siya ma-uninstall. This hearing is convened pursuant to the various Senate bills, resolutions, and privilege speeches. Nitong Agosto, iniutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin ang mga link ng online gambling sites sa lahat ng electronic wallets. We confirm po na nagkaroon po ng effect. Based po ito sa income for the 2 weeks after the delinking. So nakaranas po ng around 40 to 50% decline in the income po after po nung delinking from the payment platforms. Paano mo nga ba tatakasan ng tukso kung araw-araw mong kaharap ito? Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay mo, hindi mo na kailangang maghanap ng kalaro. Naalala ko si Charlie at Clarice na maagang namulat sa mundo ng sugal. Matakasan kaya nila ang ganitong laro ng kapalaran? Pagkagat ng dilim, larga muli si Nanay Lisa. Ano pong meron dun sa tawid na ilog? Patay, dadaya akong susugal. Magbaka sakali, konting pera ko baka dumami doon, konti, ganun. Papalago, bale. Palago, yun. Baka pwede rin palugi. Minsan. Ito matarik. Ne.
Pinapayagan ng barangay ang sugal kapag may lamay para naman may libangan ng mga nakikiramay. Pero sa kaso ng mga sugarol, hindi pakikiramay ang kanilang ipinunta, kundi pagkakataong makataya. So gaano po karaming lamayan ang pinupuntahan ninyo sa isang gabi? Nakakatatlo kami, ganun. Tatlo? Ganun karami ang Ikot kasi namamatay kami. dito? Ay, hindi naman natin gusto mamatay, pero talagang ganun eh. Talagang meron po talaga. Kasi pag dito may namatay, ano ba isa, lahat na dire-diretso. Sunod-sunod ng patay. Dito sa lugar namin dito. Ganyan. Sa isang resettlement site sa Bulacan, unang nagtungo si Nanay Liza. Nabalitaan daw niyang may namatay dito kamakailan. Lumalapit man lang po ba kayo dun sa patay at nakikiramay doon o hindi na kailangan yun? Hindi na po, basta pupunta kami doon, sisilip ng konti sa patay, ganun, masisilip kung kakilala ba, kung may kakilala mo yung mukha kahit paano. Tapos? Ay, kasi nakita ko yun na, ganun. Tapos mamaya, ando na, oy, hindi na, tong ito tayo. Maagang napasabak sa tong its si Nanay Liza. Ako niyo, konti. Ganun. 15, gas 5, 20. Bilang mo. Ala ay. Ala ay, 2 alas. Ala, hindi talaga pa ngayon na tao ka. Ay. Makalipas ang isang oras, tumayo si Nanay Liza at lumipat sa ibang lamayan. Talo. Anong sabi? Laki 9? Yan yung tumaya 5-5. Habang palipat-lipat sa lamayan si Nanay Liza, ang kanyang mga anak nagpapalipat-lipat naman sa mga tindahan. Humihingi ng limos. Sa mga pamilyang nabubuhay sa isang kahig, isang tuka, mabilis na tumatanda ang mga bata. Hindi ako magtataka kung pagdating ng panahon, matututunan din nilang maghanap buhay sa piling ng mga patay. Nitong Agosto, binalikan ng magkapatid na Charlie at Clarice ang puntod ng kanilang ina. 1 taon nang namayapa si Nanay Liza. Uli laman sila sa magulang, hindi nagpabaya ang magkapatid. Tinupad nila ang huling habilin ng ina. Sinabihan din po kami ni Mama. Sabi niya, "Huwag niyo akong gagayahin. Makita niyo yung buhay natin ngayon. Kaya pag magsumikap kayo mag-aral para makamit niyo yung pangarap niyo." Yung pagsusugal po, ayoko po ng gano'n. Dahil? Sabi, naranasan ko na po kasi sa Mama, baka po pag tumando ako, gano'n din yung buhay namin. Kaya ayoko. Saan? Dito. Ah, dito? Ah, yan. Hi, Nay. Kumusta? Isipin ko po yung unang kong kakainin bago yung sagal. Ganun po ako. Tsaka yung sagal na yun po, hindi ko po pinangarap yan. Kasi? Masama, hindi naman po sa masama. Dito tayo sa pagkikitaan ng pera. Pero laban na kasi ng pera yan. Pag naubos ka, pwede ka rin makagawa ng masamang bagay. Posible ang pagbabago at nagsisimula ito sa iyo. Sayang, hindi naabutan ni Nanay Liza ang tuluyang paglaya sa sugal ng kanyang pamilya. Sana makatakas din sa sumpa ng sugal ang iba pang pamilyang nalulong bago maging huli ang lahat.
Taon-taon, mahigit 100 bilyong piso ang kinikita ng online gaming companies sa Pilipinas. At habang tumataas ang kanilang kita, palubog naman ng palubog ang maraming mahihirap sa bangin ng sugal. Posible ang pagbabago. Pero hindi lang ito hawak ng iisang tao. Kasama sa solusyon ang pamilya, komunidad at gobyerno. Dahil paano mo tatakasan ng tukso kung araw-araw itong nasa harapan mo? Kung ang dating iligal ay ginagawa ng libangan, at kung itinaya na sa sugal ang iyong kinabukasan. Madalas sabihing 50-50 raw ang sugal. Patas ang tsansa ng panalo at talo. Pero sa isang lipunang lalo pang inilulubog sa hirap ang mga nasa laylayan, patas pa nga ba ang laman? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.